Dito kami sa Tagaytay, sa Starbucks. Laging tambayan. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung anong class, anong tawag dito sa Starbucks na to. Okay. Ito yung, yung sa bangin, yung sa Matarik. mga nagpupunta ng Tagaytay dyan, yung matarik, yung bababaan, gano'n. Oh, Tatlo yung Tagaytay dito. Ay, tatlo yung Starbucks. Tagaytay, tatlo yung Starbucks. Pero dito kasi madalas kami pumupunta kasi mas maluwag dito eh, kumpara dun sa Hiraya, yung bago. Laging mahaba pila. yung pamangkin ko nagsabi sa akin nun na yung isa doon, yung pinipilahan, yung may limit, Hiraya. Tapos meron doon unahang konti nung Hiraya, mas maliit siya pero maganda rin yung view. Actually, solid yung view. Domicilio. Domisilyo. Okay, ito hindi Domisilyo. natin alam. Oo. Hindi natin alam pangalan. Basta yung matarik. Oo, ito hindi alam. Pero, kasi, ang sarap ng hangin, no? Grrrr! Ito yung, mag-ano tayo, ito maganda pala to. Mag-ano tayo. Ikwento mo yung ano, Yung, dahil vlog ko to, ikaw magkwento. vlog mo ako magkukwento. Yung, hindi dati ba, nung mga bata tayo, di ba? Parang main event na natin tong pag magtatagay. Nung high school, college, di ba? Parang pag sinabi mong Tagaytay, pupuntahan lang yun ng pamilya mo pag holiday, di ba? Tapos may special occasion, kunyari, may umuwing kamag-anak nyo rito, saan unang dadalhin mo sa Tagaytay kasi malamig, ganyan. Tapos may mga view na, ayan, may mga ano. Kumbaga ito diba? na yung panlaban eh, no? Oo. Pag may bisita ka, tapos gusto mong, Pakita yung Pilipinas. gusto mong ilabas yung best mo, dito mo sa, dadalhin mo sila sa Tagaytay. Oo. Para mapawaw mo sila. Oo. So kami dati, kahit kami sa tropahan namin dati, Oo, di ba pagka, kunyari, birthday ko, di ba? Saan ko kayo di ba dito? Doon sa Papa Doms, di ba? Yung nag-birthday ako. Tapos, excited na yung mga tropa na parang, uy, tangin na Tagaytay. Eh. Dami nun eh, dami natin. Yun, mga bata tayo. Talagang ano siya, special, baga weekend getaway siya. Ganon, weekend getaway. Parang vacation na kumbaga. Di ba? Pagka nag-Tagaytay ka. Ganun. Tapos ngayon, hindi namin sinasadya. Anong nangyayari, sabi ni Joshua ngayon? Para nagiging regular na tambayan na siya. Gano'n. Kasi ano, pagka libre, di ba? Ang tambike, di ba tambike? Ang tambike namin, pagka nagmumotor kami, Tagaytay na talaga eh. Parang, pagka dumadaan nga kami dito lagpas na kami ng silang, mag-uusap na kami ni Ching, ito na yung teritoryo natin, Tagaytay na. Sabi ko rin yun sa SB ko na yung Tagaytay, amin na yun eh, teritoryo. Kumbaga parang tambayan na lang, di ba, ganun. So nakakatuwa lang yung nakakatuwa yung transition na from nung bata tayo na parang pag tignan mo yung Tagaytay, laki-laki parang mawawala ka, tapos parang ay pang okasyon lang yan. Tapos ngayon tinatambayan na lang natin siya. Nakakatuwa yung transition na doon mo nakikita na parang na yung buhay yung buhay parang nagmamature ka talaga eh. As long as yung nagmamature ka talaga, yung mga bagay-bagay parang lumiliit na lang din sa'yo, no? Parang ganun. Kaya napaka-importante nun na gustuhin mo yung bawat moment, enjoy mo yung process. Ako sabi ko nga kay Joshua kanina isang bagay na proud ako pag lagi namin binabanggit yung proseso, yung process. Kasi para sa akin, indicator yun na yun yung nire-respeto namin sa path namin. Sa kahit anong ginagawa namin, either kung usapang health, finance, ngayon, mga pangarap mo, lagi namin nire-respeto yung proseso. Importante sa amin yung proseso kasi ano yun eh, kumbaga process is para sa akin madaling i-explain is ano yun eh, kumbaga pinaghirapan mo yun eh, sa'yo yun eh, di ba? Bawat step na tinahak mo, bawat process 1, process 2 na tinahak mo, sa'yo yun eh. Ikaw yun na, ika-upload mo talaga, ito ginawa ko, ito inapakan ko to, ito hindi ko inapakan, ibig sabihin tao kumbaga ito yung step ko, yung hagdan na tinahak ko, akin yun eh, ginawa ko yun eh, di ba? Tapos ngayon na, dahil ginawa ko yung process na yun, ang ganda ng result, di ba? Kaya ako, yun nga, mataas yung respeto ko doon sa mga tao nga ginawa yung process. At ngayon, ang ganda na ng mga
ng mga nangyari sa buhay. Ako, best example naman talaga, lagi natin pinapulit-ulit na best example at famous example is si Manny Pacquiao nga, di ba? Isa siya sa mga kilala natin na nakita natin talaga yung process niya from sobrang hirap na hirap hanggang sa ngayon nakikita sobrang manina lang yung pera sa kanya because yun nga, yung process na pinagdaanan niya, hindi biro yun eh. Bibigyan ko ng 100,000 pesos. Bibigyan ko. Kung nag-skip ba ng process yun si Pacquiao, kaya nakuha niya, nag-skip ba yun? Ano ba yun? Kumapit ba yun sa para maging champion? So, tangina, hindi. Hard work yun, boy. Di ba? Yun yung mga klase ng putangina, respeto talaga yun. Ano ba? Kabila, kaliwa, kanan nun. Tangina. Sinusunod namin yung principle nung process eh. Kaya kahit yung naging path namin along the way, hindi ko naman sasabihin na hindi kami nagkamali. Never kami nagkamali. Kaya hindi ko naman sasabihin na ganun. Nagkamali rin talaga kami. Pero kaya naging masaya kami dun sa mga pinagdaan. At actually, halos, pwede ko sabihin na wala talaga tayong pinagsisihan eh. Hindi kami pinagsisihan. Dahil naiintindihan namin na process yun eh. Yun yung pagdadaanan mo eh. Yun yung pinagdaanan namin eh. Tsaka hindi naman tayo mayaman. Pero dahil doon sa process na yun, ang sarap sa pakiramdam eh. Kumbaga parang hindi pa naman tayo kontento, pero nandun yung fulfillment na parang dahil doon sa ginawa ko, at least kahit papaano, nasusustain ko yung buhay. Hindi ako pabigat sa iba, diba? Dahil sa process na ginawa ko, lahat ng mga nasa paligid ko magaan ang loob sa akin. Hindi ako naging pabigat sa kanila, diba? Kaya pa nila mag-rely sa akin, maaasahan pa nila. Kasi dahil nga sa process, gumaan yung buhay ko eh, diba? Gumaan yung buhay ko. At yun nga, dahil nga doon, nakaka-proud eh, na parang, dahil sa ginawa ko na yun, no? Hindi man ako, wala pa ako doon sa status na sobrang successful, pero magaan eh. Diba? Ang gaan sa pakiramdam. Pero anong naiisip mo ngayon pag usapang pera? Pagdating kasi sa ako lagi ko sinasabi sa mga videos, so, pagka lalaki ka talaga, diba? Lalaki ka. Understood yan na no sugarcoat to. Ikaw talagang may pinakamabigat na trabaho. Eh. Diba? Pagka lalaki ka. Kasama na doon sa mga trabaho natin is yung mag-provide eh. Diba? Requirements yan bilang lalaki ka, bro. Alam ko mahirap yan, pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan na bilang lalaki ka, kailangan financially capable ka. Diba? Sinabi ko na lang capable, hindi na financially financially freedom. Free. Kasi iba na yun, ibang level na yung freedom. Yun na yung parang tarya na lang sa'yo. Capable ka lang, kaya mo lang makakain, kaya mong sustentuhan yung bisyo mo, ano man yung gusto mo, mabibili mo, di ba? Importante kasi yung bro, kasi naniniwala ako na provider nga tayo. Kung sakali man magka-pamilya ka, di ba? Magkasakit yung asawa mo, magkasakit yung anak mo. Hindi ka mamumerwisyo ng iba dahil alam mo kaya mo sa sarili mo. Di ba? Kaya mo mag-provide, kaya mo pakainin yung pamilya mo, wala kang problema, hindi ka mangungutang. Di ba? No, para makuha mo yun, yung pagiging financial capability mo, kailangan ma-realize mo muna sa sarili mo, pare. No? Kailangan, na may kulang talaga eh. Di ba? Pag hindi mo na-realize yun na may kulang, no? Sinabi mo na lang, okay na yan? Okay na yan, basta makakain sila. Okay na yan. Di ba? Pero pag napansin mo na parang yung anak mo parang may kinaiinggitan, yung kaklase niya. Pero hindi mo yun mabigay. Dapat wake up call sa iyo na parang, teka, may kulang. Di ba? Tsaka in a way, marami namang way para gisingin ka ng hindi lang yun. Di ba? Maraming way. Kunyari, may nakikita kang tropa mo na nagiging successful. Di ba? Kailangan ma-realize mo na yung alam ko, nature ng tao na yung inggit. Okay, nature hindi natin matatanggal yan. Pero paano mo i-convert yung inggit na yun, no? In a positive manner, di ba? Nakita mo yung tropa mo naging successful kaysa sa'yo, di ba?
Kung ako yung titingin, sabi ko, hindi pwede ito. Diba? Hindi pwede itong, ako nandito lang, yung tropa ko, parang yumayaman. Hindi pwede. Kailangan mo humanap ng way. Diba? Yun yung isa sa mga way para gisingin ka ng nature na may kulang sa'yo. So, kailangan mo ma-realize yun Kailangan mo ma-realize, kailangan mong tanggapin na may kulang ka. Diba? And, para malaman mo kung paano ka kumita, ito yung mali ng iba Diba? Naghahanap sila ngayon ng shortcut. Diba? Shortcut. Shortcut na alam natin na lahat ng madali, mabilis din mawala Yun ngayon papasok yung process na pinag-uusapan natin. Diba? Ako ngayon, yun nga, katulad nga kaya nga, proud ako na isa ako sa mga tumahak ng process. Kasi yun yung kung bakit kumikita ako ngayon. Hindi man ako mayaman, pero financial capable ako diba? Nagsimula ako sa maliit na YouTube. Wala akong pakialam kahit makornian yung mga tropa ko basta nag-start ako mag-YouTube. Nakornian ako sa TikTok. Pero naisip ko na yung TikTok is mas mabilis ang engagement. So sabi ko, sige, cornian TikTok dati nung pandemic, pasukin ko na rin yan. So dahil sa TikTok, lumaki yung YouTube ko, lumaki yung following ko pare. Diba? Dahil lumaki yung following ko, bro, ang dami na ngayon brand na lumalapit sa akin. Kasama na yung isang pabango na brand. Lahat ng nakorte lang. Lahat ng nakornian kay Joshua nung nagsimula pa lang siya gumawa ng content. Nakita ko yung mga yon. Pero at ngayon, nakikita ko pa rin sila. Wala lamang talaga yung tao sa inyo. So, hindi. Naintindihan ko yun. Nagigits ko kung bakit kayo nakakornian sa mga ginagawa ko. Hanggang ngayon, sige, makornian kayo. Pero yung wallet ko, pagtatawanan ka na. Hindi, balik tayo doon sa diba? So, yun nga, na-realize ko na na kailangan kong mag sa TikTok dahil naman yung engagement doon, lumawak yung reach ko, nag-reach out yung mga pabango sa akin. At ito na nga yung, dahil nalaman ko, nung nag-promote ako ng pabango, na ang dami ko palang followers na gusto ng pabango. Doon ko naisip, teka, ba't di na lang ako magbenta? Ba't ako maghihintay ng mga brands na lalapit sa akin kung kaya ko naman maggawa na lang ng sarili ko? So yun, ito na yun. Nagbenta ako ng pabango at yun, laging sold out. Di ba? Laging sold out yung perfume ko, which is thankful ako sa mga followers ko. Pero kung nakinig kayo sa kwento ko, from zero, di ba? From zero to lagi ako nagsusold out. Parang hindi ko inaakala yun. Di ba? Kaya nga ngayon, nababad trip yung mga followers ko, ba't daw ako lagi sold out? Kasi nandun pa ako sa isip ko na hindi ko akalain na ubusin yung benta ko Lagi ko lang nililimitahan Di ba? So, diba? So, nakita niyo yung process doon. Yun yung sinasabi natin. Pag ginawa mo yung process, makikita mo rin doon In between those processes, makikita mo kung saan ka pwedeng kumita Diba? Doon sa process, step by step, makikita mo yung variables na gagamitin mo Yun. So, babalik ulit natin doon sa kaya mo nasabi mo solid yung formula na sinusunod namin ni Josh. Kasi kahit anong topic ang pag-usapan namin, ma-apply mo to. Doon sa process, makakita ka ngayon ng variables, makakita ka ng details. Hindi tayo basta-basta nagbibitaw na ng puro general idea. Kasi pag general idea, ang hirap talagang kilusan nun. Kahit anong pag-usapan namin, i-apply namin yung same formula. Pumapasok consistent Ganon yun, pag consistent yung bagay, talagang mabibreakdown mo talaga siya Matutulungan kanya para mas lumiwanag yung bagay na pinag-uusapan. Tapos, yung speaking of shortcut, yung sinabi mo kanina, sa pagkuha ng pera, i-bring up ko lang ulit yung kanina na pag-usapan natin na ako, hindi ako magsisinungaling na nakaramdam din ako na sana makuha ko na yung malaking pera na yun. Malaking pera na yun para mapakita ko sa mga kaibigan ko na may kaibigan ko na may pera ako. Ito yung mga lalo na dun sa mga kakontra ko na, di ba, sabi ko sa iyo, tama ako Ano lang yan, sarap na lang isipin na gano'n Pero yun nga, na-realize ko rin na, pero hindi Pag umabot ka sa ganung level, pinagdaanan mo yung proseso, umabot ka sa ganung level ng yaman, wala ka naman na talagang pakialam sa kung sino man yung mga kinaiinisan mo na gusto mong pakitaan kung gaano ka na kayaman. Pag naabot mo yung level na yun, dahil nag-mature ka in the process,
wala ka nang pakialam dun sa mga bagay na yun. Kaya mali na shortcutin mo yung pera, mali na napakababaw ng tingin mo sa pera, kasi nga, papasamain yung ugali mo eh. Papasamain niya yung reaction mo sa mga bagay-bagay. Tsaka tsaka hindi mo rin talaga ma-appreciate eh. Dahil nga madali mo nga nakuha. Sabihin natin magiging successful ka dyan, no? Na shortcut mo, okay, boom. No? Pero paano kung mapapatunayan yan na madali lang din mawawala yan? Kasi hindi mo alam eh. Hindi mo alam yung hirap nun eh. Di ba? Hindi mo alam yung hirap na nakuha mo yun. So, may tendency dahil hindi, for example, binigyan ka ng motor ng parents mo. Binigyan ka lang, no? Hindi mo pinaghirapan yun, hindi ka pumasa sa, wala, out of nowhere lang, binigyan ka lang. For sure ako, the way mo gamitin yung motor na binigay lang sa'yo, hindi yan kasing tindi ng motor na binili mo galing sa pera mo. Di ba? Hindi ganun katindi yun. Ano yun? 100% totoo yun. No? Iba-iba yung alaga sa pinaghirapan mo eh. So, ganun din yun pare sa pera. Pagka yung pera, madali mo lang din nakuha. Yes, masaya yan kasi makakapili ka agad. Pero nandun na yun. Yun na yung point nun. Dahil nga, gusto mong sumortcut, gusto mong bumili agad-agad. Nandun na yung mindset mo na, biling ko to kasi nga, para mapakita ko agad sa mga tropo. Pero hindi, dahil di mo pinaghirapan, hindi papasok doon. Teka, baka kailangan ko to sa iba ko pang businesses, baka may emergency fund ako, diba? Dahil nga, sinortcut mo yun eh. Wala ka dun sa mindset na parang, teka, baka kailangan ko to. Diba? So, hindi mo siya ma-appreciate, mawawaldas-waldas mo lang. Yun. Pero baka ang gusto nila malaman, sige nga, paano nga kumita? Hindi niyo yan maiisip nang nagiinuman lang. Sa totoo lang, bro. Sa totoo lang. Hindi nyo maiisip yan na nagiinuman lang. Kailangan mo talagang lumabas sa comfort zone mo para malaman mo kung ano yung pwede mong pagkakitaan. Kasi, yun lang din naman ang ginawa ko. Yun lang din naman ginawa. Hindi ko naisip to dahil nakipag-inuman lang ako sa mga tropa ko. Di ba? Hindi ko naisip to kasi pinag-usapan lang namin yung mga high school days namin. Hindi eh. Nagawa ko to dahil lumabas ako sa comfort zone ko. Lumabas ako sa bagay na uncharted para sa akin. Kaya nalaman ko, ay pwede pala to. Pwede pala yan. Di ba? So, kung gusto mo malaman, kung gusto mong pagkakitaan, mag-try ka lang. Mag-try ka lang ng kahit ano na bagay na hindi mo pa nagagawa na gusto mong gawin dati. No? Try mo lang ngayon, gawin mo. Kunyari, gusto mong random lang, no? Gusto mong mag-paint, di ba? Magpinta. Gawin mo ngayon. Pag-practice mo. For 5 months, sabihin natin, mag-practice ka. For sure, gaganda yan. Pag pinost mo yan one time sa Facebook mo, magugulat ka na lang, magkano to? True story yan, bro. Yung pinsan ng wife ko. Hobby lang niya mag-post-post. No? Hobby lang niya magpinta-pinta. Pinost niya one time, pare. Ngayon, yung mga paintings niya, dinidisplay na. Di ba? From hobby, naging business. Ngayon, sikat na yung mga paintings na binibili na siya pagka-wedding. Imbis na flowers ibibigay, yung painting na flowers na lang. Ito mo yung process doon, pare. From hobby to, kasi anong ginawa niya? Nag-try lang siya ng-painting eh. So yun eh. Para malaman mo pagkakita mo, kailangan mo talagang gumawa ng something eh. Hindi yan nangyayari ng inuman, ng pagko-computer, pagdadaldalan lang. Hindi eh. Kumilos ka at wag mong i-entertain yung idea na wala eh. Hindi ko kaya eh. Ito lang ako. Mali yun. Obviously, hindi ka nang dadalhin kahit saan. Dahil yun nga, mga bata, gumagawa ng pera. Tsaka kung gugustuhin mo talaga, pare, totoo yun eh, napakababaw nun. Kung gugustuhin mo, marami talagang paraan eh. Ito, sige, buhat na lang din ako ng bangko, di ba? Baka akala ng iba dyan full-time content creator ako. Hindi, may 9 to 5 pa ako, pare. May 9 to 5 ako, nakagawa pa ako ng YouTube, nakapag-edit pa ako, nakapag-content pa ako sa TikTok araw-araw, at the same time, nag-business pa ako, pare. Di ba? Again, hindi pumasok kasi sa isip ko na na baka ito lang ako eh. Hindi. Nangangarap ako na parang di ba may mas maganda pa rito. Baka sakali makaalis ako sa 9 to 5 ko using this side hustle na ginagawa ko.
Diba? So yun. Yun yung mga sikreto dun pare. Wala nang, again, wala talagang shortcut eh. Diba? Kailangan mo talaga may gawin. Kasi ano yan eh, ito gusto ko sabihin ito, gusto ko na i-status sa Facebook to, pero naka-video naman sa dito ko na sasabihin. Kasi napaka-major kasi sa maraming tao na hindi kasi masaya yan eh. Hindi kasi normal yon, lahat tayo gusto natin sumaya. Pero hindi para kang hindi nag-iisip nun pag gusto mo masaya. Ang nasa, ito na naman, general idea na naman. Gusto mo ng masaya. General, walang detalye, walang specifics. Kaya tuloy, basta mag-trigger sa'yo na hindi masaya, wala na. Itong mas malinaw. Ako, ito-tolerate ko lang. Ito-tolerate ko lang yung mga taong naghahanap ng saya sa mga babae. Pang prinsesa yan, maging masaya. Pang prinsesa yan. Pag lalaki ka, mahirapan ka, tanggapin mo yun. Maging masaya ka na mahirap. Pag lalaki ka. Masanay ka. Oo, yan, saya-saya. Gusto mo masaya. Pang prinsesa yun, ha? Pag mayroong kang lawit, huwag ka maghanap ng ganun. So, tayo mga lalaki, biniyayaan tayo na, sige, speaking of saya na lang, biniyayaan tayo na maging masaya kahit tayo hirapan. Yung pure saya, ang babae. Nature ng babae is maging emotional. Di ba? Oh. Kung ikaw hindi, lalaki ka na hindi ka sanay sa hirap, pare. Paano pag yung relationship ninyong dalawa, napunta kayo sa, sabihin natin, downside ng, nagkaroon kayo ng downside sa buhay. Di ba? Ang babae, automatically magiging emotional yan. Di ba? Pero dahil lalaki ka, nasanay ka sa hirap, alam mo na yung butas na lulusutan mo, may solution ka agad. So, hindi ka nagpapanik kasama ng babae. Diba? Ikaw yung parang, lagi nang sinasabi ng mga babae to, he's my stone. Diba? Tayo yung stone sa relationship, pare. Diba? Kung hindi ka sanay sa hirap, diba? Pareho kayo magpapanik. Kawawa yung babae sa'yo. Diba? Sinong tutulong sa kanya? Pagka nagpapanik na siya, pareho kayo nagpapanik dahil hindi ka sanay sa hirap. Hindi mo na-experience yun. Diba? So, pareho kayo magpapanik. So, dapat, kaya ang taong malakas, no? Hindi yan nagiging malakas kung hindi yan nasanay sa hirap eh, di ba? Yung pagiging natural mong emotional strong ka, mentally strong ka. Nangyayari yan again, due process dahil nga marami kang ginagawa. Again, the process is still there. Hindi yan walang shortcut yan. Kunyari, isipin mo, malakas na ako ngayon dahil sa video ni Monching. Okay, hindi ganun yun eh. Di ba? Hindi yung magic. Again, kailangan mo talagang pagdaanan eh. Kailangan mong maghanap nga ng gagawin. Doon maka-experience ng hirap. Yun ang magpapalakas sa'yo talaga. Tigilan na sana ng marami yung pagliliteral na ang pera para sa masama, money is evil. Root of, yung money is root of all evil. Oo, wala ka kasi. Hindi mo madadala sa hukay yan. Wala kang kontentuhan, mukha kang pera. Saka, next time na natin pag-usapan yan, kailangan mong maging creative, kailangan mong gawin yung best mo para magkaroon ng pera. Kasi, nandito tayo sa mundo na kailangan mo ng pera para makakilos. Tsaka, hindi mo masasabi yung money is the root of all evil pagka nagkasakit ng isa sa pamilya mo. Sasabihin mo ba yun? Na, kunyari, nagkulang kayo ng pera. Masasabi mo ba yan sa mukha ko na, ay, hindi ko madadala sa hukay ito. Money is the root of all. Masasabi mo, hindi eh, kasi kailangan mo eh. O ngayon, gagawin mo dahil hindi mo matulungan yung family mo. Uutang ka ngayon. Diba? Paano kung yung pinag-utangan mo, nakita yung sinabi mo na money is the root of all evil? Parang pag sinabi sa'yo, pre, pautang naman. Hindi na pre, kala ko ba money is the root of all evil? Baka maging masama ka dito sa papautang mo sa'yo. Huwag na. Diba? Napakapangit na ugali. Isipin mo, yung taong nagsisikap para kumita ng pera, minamasama mo eh. Minamasama mo. Tapos nung kailangan mo na siya, lalapit ka ngayon, makikiusap ka. Tapos kung baka nga, pag natanggihan ka pa, or pag hindi ka na-satisfied dun sa amount na willing siyang ibigay sa'yo, baka magalit ka pa, mag-hate ka pa. So, tigil na yan. Maging creative, gawin yung best. Dahil pera yung topic para makatulong sa pag-research nyo, dagdag kaalaman. Tsaka entertaining din Ewan ko kung entertaining sa iba. I-search nyo sa YouTube.
Zimbabwe inflation. Para lang madagdagan yung idea, yung pagtingin natin sa kung ano ba yung pera. Tingnan nyo doon yung itsura ng mga taong paldo-paldo yung pera. Nakalagay, paldo yung pera pare. Pero sa nabasa ko, pambili lang ng tinapay yun. Daming pera. Pambili lang ng tinapay. Zimbabwe. Oo. Ganun na. Oo, Zimbabwe inflation. Tsaka 1971, Nixon shock. Ang spelling ng Nixon, Nixon, tapos shock, SHOCK. 1971. Yun lang. Pag-guide. Boom!